Ngayong araw ngay holiday dito sa Saudi Arabia at kung mapapansin ninyo wala masyadong sasakyan. It's a 4 days holiday actually at ito na yung pangatlong araw na wala akong ginagawa sa bahay. Kaya naman naisipan kong gumala. Ang plano sana sa araw na ito ay makikipag-date ako sa taong hinahangaan ko. Kaya lang the last minute biglang nag-cancel. Ewan ko ba kung bakit ang galing-galing kong pumili ng tao. Kung sino pa yung walang pakialam sa akin, yun pa yung gugustuhin ko. Huy! Baka isam yan. Minsan hindi ko rin talaga maintindihan kung sino ba talaga yung totoong tanga. Tayo na nagkakagusto doon sa mga taong walang pakialam sa atin o yung mga taong nagugustuhan natin na walang pakialam sa mga feelings natin. O diba nanood ka lang ng vlog ko, nagkaroon ka pa ng isipin, huy, baka hisam yan. After 30 minutes nga ay nandito na ako sa aking pupuntahan. Ito yung nag-iisang mall dito sa Al-Khobar na tagpuan ng mga Filipinos na hindi ko maipaliwanag kung ano yung meron dito, kung bakit dito pa talaga yung napili ng mga Filipinos bilang tagpuan. Kung isa kang Filipino worker dito sa Saudi Arabia, lalo na dito sa Eastern region, hindi kompleto yung pagiging OFW mo pagka hindi mo napuntahan yung mall na ito. Ewan ko ba, wala namang masyadong special sa lugar na ito. Pero tuwing holidays and weekends, halos lahat ng mga Filipinos na walang trabaho, dito mo matatagpuan. And believe me, pagka nandito ka sa lugar na ito, parang ang luwag sa pakiramdam na marami kang mga Filipinos na nakikita. At dahil nga kinancel yung date ko sa araw na ito, edi love yourself. Wala nang katapusang love yourself to. Ang laki-laki na ng investment ko sa sarili ko, pero wala pa rin nagkakagusto sa akin. Pero joke lang mga buddy, dapat lagi nating mamahalin yung mga sarili natin higit kanino man. Dapat naniniwala tayo doon sa kasabihan na you can never go wrong by loving yourself. Kaya lang sana naman isang araw naman sana yung taong crush ko dyan galaw-galaw din. Mapapanis na ako kakaantay sa'yo. Huy! Alam kong nanonood ka. Shoutout ko nga pala yung naggupit sa akin. Si Princess yung name niya. Sobrang gaan ang kanyang kamay. At sinampo pa ako after. Sobrang napaka-magical ng kanyang kamay. As in, habang sinashampoo nga niya ako, gusto ko nang matulog. Yung habang sinashampoo niya ako, nakapikit ako at dinadama ko lang talaga yung kanyang kamay. Sobrang sarap niyang humagod. Kaya mga buddy, kung gusto niyo magpagupit dito sa Al-Khobar, hanapin niyo lang yung pagupitan nila Princess. Tapos doon kayo magpagupit sa kanya. Sobrang recommended ko siya mga buddy. At saka Bisaya nga pala si Princess, pero magaling siya magtagalog. Mao ka to mga kabayan diha ang mga Bisaya, ari na mo patupik ang Princess kay grabe lagi kaligo niya hang tupi lagi, lami kayo. Tapos makikita mo talaga na sobrang linis niya maggupit. Medyo hindi lang masyadong bumagay sa akin yung gupit ko kasi parang napasobra yata ako ng iksi. Actually tinanong naman niya ako kung paiiksian pa ba, tapos sabi ko oo. And this is the best part mga buddy. Sobrang hindi ko inaasahan na gagawin niya sa akin to. Sobrang na-amaze ako. Alam mo yung I'm just expecting the good quality of gupit, pero binigyan niya ako ng super sarap na head massage tapos neck and back. It was the best actually. Sobrang magical ng kanyang kamay. And he did this for almost 10 minutes. Kinat ko lang yung video kasi sobrang haba pero matagal niya akong minamassage. So sobrang sarap nga ng masahe niya sa akin. Tapos habang minamasahe niya ako, sabi ko pwede pahiram ng kamay niya. Kasi for sure kung ganito kagaling yung kamay ko tapos minasahe ko yung crush ko, baka hindi na kumawala sa akin yun. Kasi baka pagkatapos ko siyang hagod-hagurin tapos himas-himasin, huy, baka ibang himas-himas naman yan. Baka pakasalan na ako. Pero seriously, ang sarap kaya pagsilbihan yung mga taong mga mahal natin sa buhay. Alam mo yung sobrang genuine nung gusto nating pag-aalaga para sa kanila. Yung kusa na lang lumalabas yung pag-aalaga na kaya nating gawin sa kanila. Nga hindi naman natin ginagawa sa ibang tao. Kasi ganun ko madidefine yung pagmamahal ko sa isang tao. Pagkakusa ko na lang siyang aalagaan ng walang dahilan, walang hinihiling kapalit, sigurado akong mahal na mahal ko na yun. Ako kasi yung tipong tao na walang pakialam sa nakapaligid. Para na lang sa pagkain mga buddy, kasi food is life for me. Pero seriously mga buddy, ako yung klaseng tao na walang pakialam sa kahit na anong sabihin pa sa akin ng iba dyan. At sa tunay na buhay, sobrang matakaw din ako sa pagkain. At dahil nga holiday ngayon dito sa Saudi Arabia at punuan na ngayong mga restaurant dito sa Rahmaniya, kung saan na lang ako nakakain. Ako lang din naman mag-isa, kahit saan ako kumain, pwede na. At syempre, pag kumakain ako sa mga restaurant dito sa Al-Khobar, hindi mawawala sa akin yung paborito kong turon. Hindi nga lang masyadong masarap yung turon na to kasi puro wrapper, wala masyadong saging, tapos wala pang langka. Pero pwede na, basta kulay brown, turon pa din yun. Masarap pa din yun para sa akin. At nung nagbusog na nga ako, lumabas na nga din ako. Ito nga pala yung labas ng Rahmaniya Mall. Pupunta kasi ako ng Cornets kasi doon masarap ang hangin doon sa gilid ng dagat. Pero wala man ako nag-expect na sa sobrang dami ng tao doon sa Rahmaniya Mall, mas marami pa palang tao dito sa Cornets ngayon ng mga lokal at saka yung mga Bangladesh. Basta halo-halo yung lahi na nandito ngayon. Ang dami nila to the point na parang gusto ko na lang bumalik. Pero ayos lang din naman kasi kahit marami sila dito, hindi maingay at saka sobrang sariwa pa din naman ang hangin. Kaya naghanap lang ako ng vacant na pwede kong maupuan kasi bala ko dito magpalipas hanggang mamayang gabi. I mean at least hanggang 8 PM. Lagi ko naman ginagawa ito, magpapalipas ako ng sunset sa gilid ng dagat as in manunood lang ako
ako sa dagat habang dumidilim. Ewan ko ba sobrang nare-refresh yung utak ko pagka nakatingin ako sa dagat habang padilim na. Kaya tuloy nag-iisip ako minsan, siguro dati akong tilapia. Huy! Baka hisam yan. Buti sana kung tilapia, no? Baka dating piranha. O di kaya kung hindi naman piranha, baka dating hipon. Pero isa lang ang natitiyak ko sa'yo, ano't sino man ako sa nabanggit, sigurado akong wala kang itatapon sa akin pag ako ang tinikman mo. Huy! Ako po, Diyos mi Maria Santissima, magkakatikiman na naman tayo neto. Buti sana kung magkakatotoo, no? Lord, please naman. At dahil parang akong sinapian ng espiritu ni Dora the Explorer ngayon, kung saan na ako nakarating at ito, nandito na naman ako sa Asdan Walk. Wala pa akong vlog dito sa lugar na to, pero soon. Lumagpas lang ako ng onte, tapos nadaanan ko itong isang park din na, ay grabing dami ring tao. Tapos tumawid din ako dito sa kalsada na to kasi na-amaze ako kasi para tuloy akong nasa Shibuya Square sa Tokyo, Japan. Alam mo yung ang dami naming tumatawid na parang nasa Shibuya Square talaga ako. O diba, pumunta lang ng Kubar, naka-feel na ng Shibuya Square. Oh, wala. Nandito na ako sa pinakahuling pakay ko dito sa Alcobar, sa Jarir Bookstore. Meron kasi akong hinahanap na book dito na gusto kong basahin. At sa paghahanap ko nga, ito yung nahanap ko, The Power of Letting Go. Feeling ko ito na yung sign na magli-let go na talaga ako doon sa kadate ko sana ngayong araw na hindi ako sinipot. Naghanap pa ako ng naghanap pero wala na akong nakita. Actually marami pero mamahal, hindi ko pa afford. Hanggang sa nakauwi na ako tapos hindi na rin ako nakapag-video. Pero kinabukasan, ang ending pa rin ng araw ko sa Corniche pa rin. Wala, hindi na mawawala sa akin to. Hobby ko na talaga to. Magandang balita mga kabayan. Alam niyo bang pwede na tayong maging certified caregiver dito sa bansang Saudi Arabia? Dahil magbubukas na ang Doctor Care Training Center dito sa Dammam City, Eastern Region at saka sa Jeddah. Sa loob lamang ng 2 buwang pag-aaral sa National Caregiver Course, once a week class from 10 a.m. to 6 p.m. ay magiging certified caregiver ka na. Kailan ba magsisimula ang klase? Of course, ngayong April 2024. Kabayan, ano-ano naman ang mga requirements? Ito naman po ang mga requirements. Ikama, copy of your passport, and 2x2 ID picture. With a minimum of 200 Saudi Riyals down payment ay pwede ka na mag-register at libre pa ang uniform. Kabayan, paano naman magpa-register sa Doctor Care Training Center? Madali lang yan. Ilalagay ko sa comment section yung link para doon na kayo mismo magpapa-register. Ang class schedule para sa Riyadh ay pwede nyo piliin ang weekdays o di kaya weekend. Para naman sa Dammam at saka sa Jeddah ay tuwing Biyernes lamang po. Kabayan, magkano naman ang kabuuhang babayaran para sa tuition fee? Sa halagang 2,900 Saudi Riyals lamang ay fully paid na ang iyong 2 buwang pag-aaral sa Doctor Care Training Center. At pag ginamit mo naman ang aking codename na Hisham ay magkakaroon ka ng 100 Saudi Riyals discount. Include na dito ang BLS training, graduation fee, modules, uniforms, at training ID. At pati na rin yung free hospital OGT. At para naman po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong bumisita sa Facebook page ng Dr. Care. O di kaya makipag-ugnayan lang po kayo kay Nonoy Kevin. O paano ba yan? See you there!